Nag-goodbye na si LeBron James sa Los Angeles Lakers at sigurado na next season na may panibagong team na ang 4-time NBA champion. Yan ang pinakamalaking balita ngayong araw at hindi ang trade na nangyari sa pagitan ng Toronto Raptors at ng LA Clippers. Dahil na-finalize na ang trade na magdadala kay Kawhi Leonard pabalik sa Toronto. Medyo natagalan lang ng ilang araw ang usapan dahil gustong i-maximize ng LA Clippers ang magiging kapalit ni Kawhi Leonard. So kapalit ng 7-time NBA All-Star mga idol itong si Brandon Ingram, Grady Dick, 2 first-round picks, 1 pick swap and 2 second-rounders. Mukhang nakikita yata ni Daklo na magkakampiyon ng Toronto Raptors kasama siya dahil complete ang lineup mga idol. Balanse ang roster at mukhang si Kawhi Leonard ang missing piece para magkaroon ulit ng deep run ang Toronto Raptors sa NBA playoffs. Ang team na to ang preferred destination ni Daklo at sinabi mismo ng 2-time NBA Finals MVP na hindi siya magsasign ng long-term extension kung hindi rin naman sa Toronto siya mapupunta. Kaya hindi na rin nag-counter offer ang ibang mga teams kagaya ng Dallas Mavericks para makuha itong si Kawhi Leonard. Sa kaisa-isang season noon ni Kawhi Leonard mga idol sa Toronto Raptors na ibigay niya ang kauna-unahang kampyonato sa kasaysayan ng Canadian Ball Club na to. At ngayon sa muling pagbabalik niya sa Toronto mga idol, ayon sa ESPN, gusto niyang mag-retire as a Toronto Raptor. Di na lang sana umalis ng Toronto si Kawhi Leonard dahil mukhang nasayang lang din ang stint niya sa LA Clippers. Dahil kahit conference title man lang, hindi niya naibigay sa Clips. Samantala, ang 1 season ni Daklo mga idol sa Toronto Raptors, napakaraming legendary moments na nangyari. So welcome back to Toronto, Kawhi Leonard. I'm a fun guy. Obviously, I love the game of basketball. I don't even know where you're sitting at. So dito na tayo kay LeBron James. Hindi naging masaya mga idol ang pagtatapos ng career ni LBJ sa Purple and Gold dahil hindi naman aalis itong si LBJ kung masaya talaga siya sa Lake Show. Mabilis na nakapag-move on ng Los Angeles Lakers dahil meron naman na silang franchise player at yun ay si Luka Doncic, hindi na si LBJ. Ayon kay Rich Paul ng Clutch Sports, ang agent ni LeBron James, kakausapin niya mga teams sa NBA mga idol kung sino ang may gustong makuha ang 41 years old superstar. So basically kung sino ang magpapasaya kay LeBron James, malamang sa malamang yun ang pupuntahan ni LBJ. Hindi pera ang habol ni LeBron, kahit siguro offeran mga idol ng max contract itong si LeBron James, hindi niya tatanggapin yan. As per sources, etong Golden State Warriors mga idol ang nangungunang NBA team na gustong kumuha kay LeBron James at sasali na daw si Stephen Curry at si Draymond Green na samahan sila ni LeBron James sa Golden State. If willing si LeBron James na mag-take ng napakalaking pay cut, malamang sa malamang hindi matitrade si Jimmy Butler. Dahil lumabas ang balita na gusto di umano nga kunin ng Golden State Warriors si Anthony Davis kapalit ni Jimmy Butler para ma-secure ang commitment ni LeBron James dahil tingin ng Dubs eto yung magpapasaya kay LeBron. Pero inalis na sa usapan ng Golden State mga idol itong si Jimmy Butler dahil sinabihan daw ng front office ng Golden State na hindi nila ititrade si Jimmy. Wala ring interes ang Washington Wizards na mag-engage sa trade talks patungkol kay Anthony Davis. At sa latest na update mga idol, ayon kay Brian Windhorst, mukhang malabo sa ngayon na makuha ng Golden State mga idol sa AD. So ang focus ng GSW mga idol ay ang makuha si LeBron James. Ito na ang kanilang best chance na ipares sa LBJ kay Stephen Curry. Bukod sa Golden State Warriors, meron silang kalaban sa pagkuha dito kay LeBron James, mga former team din ni LBJ, ang Cleveland Cavaliers at ang Miami Heat. Ayon yan kay Shams Charania, loaded na ang Miami Heat. Dinagdag pa nila si Tim Hardaway Jr. para magkaroon ng spacing dahil sa pagkakadagdag ni Giannis Antetokounmpo. At kung gusto ni LBJ na magkampiyon bago siya magretiro, dapat i-consider niya ang pagpunta sa Miami. Everyone around the league is keeping an eye on with LeBron James, the Golden State Warriors, the Cleveland Cavaliers,
in the Miami Heat. Two of those teams. So what's next for the Los Angeles Lakers? Magkakaroon ng flexibility sa ngayon mga idol ang purple and gold na isign ang sino mga sentro na gusto nilang makuha. Nakaschedule na makipag-usap ito nga si Jalen Duren mga idol at sa front office ng Los Angeles Lakers for a possible sign and trade scenario at mukhang ka-counter ang Detroit Pistons and as per sources o-offeran ng Detroit si Jalen Duren ng most lucrative contract possible para hindi siya makuha ng ibang team. Marami pa namang interesado sa big man na to mga idol pero mukhang ayaw bitawan ng Detroit si Jalen Duren at nagigil din yata itong Detroit sa Los Angeles Lakers matapos sa tapatan ng purple and gold ang offer nila kay AR para sana dalhin sa Detroit si Austin. So gantihan na lang ang mangyayari. Eligible for a max extension in 5 years worth $287 million sa Pistons itong si Jalen Duren dahil naging parte siya ng All-NBA third team. Pero pareho kay Luka Doncic, hindi niya makukuha ang perang yan pag nag-sign siya sa ibang team dahil Detroit Pistons lang ang maaaring mag-offer sa kanya ng ganyan kalaking pera. Sa naging experience naman ni Luka Doncic, $345 million sana magiging kontrata niya sa Dallas Mavericks kung hindi siya na-trade. That's a 5 years contract mga idol pero sa Lakers nag-sign lamang ng $165 million max extension si Luka for 3 years. Ito yung isa sa iniiwasan ni Jalen Duren na mangyari mga idol ang mapaliit ang kanyang kontrata dahil kung mag-stay siya sa Detroit Pistons posibleng lakihan ng Detroit ang magiging offer sa kanya. Kaya ang demand ni Jalen Duren kung sakali mga kunin siya ng ibang kupunan sa NBA $40 million annually. Malaking pera pa rin kung tutuusin. As of now, Detroit Pistons pa rin ang may control dito kay Jalen Duren dahil sila lang ang pwedeng mag-offer ng max contract. Tanggalin muna natin sa usapan mga idol itong si Jalen Duren dahil meron pang isang big man ang nagpaparamdam na sa Los Angeles Lakers. Kasunod ng pagbabay ni LeBron James sa Los Angeles Lakers, merong exclusive na interview itong TMZ kay Walker Kessler. At interesting ang kanyang sagot. Hey, you have a big meeting today. Good luck. How's the whole process feeling? Good, man. Feel good about it. You hear LeBron, big news like 15 minutes ago, LeBron says he's moving on. I did see that. Yeah. Is that like, were you hoping to play with him? I mean, obviously, he's one of the greatest players of all time, so he would be great to play with, but we just got to see what happens, man. Luka and Austin ain't bad, Great right? players too, man. No question. Any message to LA fans? I'm here, man. Narinig niyo yun, yung last word, nagpaparamdam na itong si Walker Kessler. Mukhang offer na lang ang inaantay ng big man na to mula sa front office ng Los Angeles Lakers. Dahil kung gusto talagang makipag-compete ng LA sa West, kailangan nilang kumuha ng 7-footer. 7'2" itong si Walker Kessler mga idol, pwedeng pantapat yan sa nagsisitangkarang lineup ng OKC Thunder. Chet Holmgren and Isaiah Hartenstein, nagdagdag pa ng rookie at 7'3" na si Aday Mara na pangtapat naman nila kay Victor Wembanyama. Nagtapos na rin ang father and son duo sa Los Angeles Lakers na iwan si Bronny mga idol sa purple and gold. Wala na si LBJ, magamit pa kaya dito sa Lakers si Bronny. Meron na nga Cameron Core ang Los Angeles Lakers na possible nakakain ng minuto ni Bronny James at mukhang mawawala na tuluyan sa rotation itong anak ni LeBron. Pero parang inantay lang ni LBJ na mag-garanti sa kontrata ni Bronny bago siya umalis. Dahil less than 24 hours mga idol nang massacre ni Bronny ang $2.3 million contract sa Los Angeles Lakers for 1 year. Doon naman umalis ang kanyang daddy Bron. Bag secured si Bronny, Mamba out si LeBron James. Maidagdag ko na rin mga idol, etong si LeBron James ayon kay Chris Haynes hindi magmamadali sa pagpili ng kanyang susunod na kupunan itong si LeBron James. At hindi pa rin inaalis ni LeBron James ang pag-asa nga magkakampyon pa siya for the 5th time sa kanyang NBA career. Kung kayo ang tatanungin, saan kupunan sa NBA gusto mong mapunta si LeBron James?